Amen. Tayo po mga namalay, dadako na sa pinakamahalagang bahagi ng gawain ng ating pinakamamala Panginoon, ang pakikinig ng salita ng Diyos. Tayo po ay tumayo bilang galang sa salita ng ating pinakamamala Panginoon at ito'y dadalhin ng ating beloved preacher, Lando Montilla. Praise the Lord. Amen. Praise God. Purin po ating pinapayan ni Jesus. God bless po. Yung beloved ko preacher, Brother June. Praise God. Tayo muna po minamahal. Samahan niyo po ako. Tayo sama-sama muna dumalangin upang tayo po sama-sama pagpalain ng ating pinapayan ni Jesus sa ating pag-aaral ng kayang banal na salita. Amen. Praise God. Opo, dakila mapagpala namin ang mabanal Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa mga pangyarihan palan ni Jesus, minsan ang pamalapain mo kami taos puso nagpupulit, nagpapasalamat sa iyong patuloy na pagpatnubay, paggabay sa mga yugto na iyong pananambahan. Sa araw na ito, maraming salamat, Malapainoon, na patuloy mo ipinapadama ang Banal Santo Espiritu sa bawat naririto, Malapainoon. Hallelujah, maraming salamat po, Malapainoon. Hallelujah, na minsanan pamanaw sa mo kami, kaming pag-aaral ng Banal Salita, Malapainoon. Patawarin mo kami sa lahat namin nagawang pagkakasala at pagkukulang. So mo kami nasumpungan sa iyong managawa ng salita na isip, di po kinalugdan, patawarin niyo po kami, Malapainoon, hindi kita balingkod. Ay paglagay ng salita sa aking mga labi. Wala pa akong kaalaman, wala akong dapat na karunungan, Malapainoon. Samahan niyo po ako natin mapangaral ang mga salita na kalakip ng pag-ibig at kapangyarihan. At sama-sama namin sinasaway at ang pag-alinlangan, gawa ng kadiliman, lumayas kayo sa mga pangyarihang pangalan ni Jesus. Hallelujah, hallelujah. Purihin po ating pinapain ni Jesus. Makabalik po tayo sa ating mga kainopon, minamahal. Praise God. Ako muna po ay nagpapaabot na aking pinakamataas sa pagpupuri, pagdadakila, pagsamba ay tanging sa ating pinamahal na Panginoon po lamang. Praise God. At patuloy po nating inaalala ang mga turot, ginito ang aral natin minamahal, ginagalang ng mga magulang sa ating Panginoon Jesus. Siyempre, pagbati din po na magandang gabi sa buong Almeida family, sa kanilang minamahal anak, manugang mga apo, sa lahat po natin minamahal ang magagawa, sa ating beloved audience preacher, brother preachers, sa inyo po minamahal kong kapatid sa mga Panginoon, magandang gabi na po. Sa lahat natin minamahal ang mga awit, sa ating minamahal ang manunugtog, maging sa ating webcast viewers po natin, Luzon, Visayas, Mindanao, maging dyan po sa Ibayong Dagat. Magandang gabi po sa inyong lahat. Purihin po ang ating pinapain ni Jesus. Amen. Praise God. At minamahal, ihanda natin ating mga pandinig, ating mga puso, minamahal, sa ating pag-aaral, ang banal na salita ng Malapainoon, maging pagpapala po sa bawat isa sa atin na naririto. Siyempre, dahil tunay po minamahal ang banal na salita ng Malapainoon, yan po minamahal ang magiging gabay natin, patnubay natin, minamahal, praise God, kung paano po tayo makakarating sa langit sa piling ng ating Panginoon Jesus. Pamagitan kanyang banal na salita. Kaya po kahalaga minamahal ang banal na salita ng Malapainoon. Praise God. Yan po ang ating pasaporte. Kung tayo po pupunta ng ibang bansa, kinakailangan natin pasaporte, kinakailangan natin ng visa, minamahal. Pagpunta sa langit, ang pasaporte po natin, ang visa natin, ang salita ng ating Panginoon Jesus. Amen. Praise God. Kaya po, minamahal, basahin muna natin, maging pamagat natin mga mag-aaralan sa gabing ito sa Hebreo Kapitulo 3, talatang 12 hanggang 14. Kaili po. Po sa Hebreo, Kapitulo 3, talatang 12 hanggang 14. Magsipag-ingat kayo mga kapatid, baka sakaling mayroon sa kanino man sa inyo na isang pusong masama na walang pananampalataya na nanghihiwalay sa inyo sa Diyos na buhay. Ngunit kayo pangaralan sa isa't isa, araw-araw samantalang sinasabi, ngayon baka pagpamatigasin ang sinuman sa inyo ng daya ng kasalanan. 14, sapagkat tayo nagiging kabahagi ni Kristo kung ating iniingatang matibay ang pasimula na ating pagkakatiwala hanggang sa katapusan. Amen. Amen. God bless po. Pagkabasa po ng salita ng Malapainoon. Amen. Pamagata po natin, minamahal, ating pag-aaralan pananampalataya na kung saan nabasa po natin, minamahal. Dito pinag-iingat daw po tayo. Praise God. Dahil ganyan po kahalaga yung pananampalataya, minamahal. Pinag-iingat tayo, baka mawalan tayo ng pananampalataya sa Malapainoon. Amen. Praise God. Dahil tunay po, minamahal, mula noon tayo nakakilala at naglingkod sa Malapainoon. Nagkaroon tayo ng pananampalataya sa pamagitan ng patuloy natin pakikinig ng salita ng Malapainoon. Diyan po, minamahal, galit na galit ang dyablo sa atin. Pinipilit niyang agawin yung ating pananampalataya, minamahal. Pinipilit niyang ibaling natin sa iba
minamahal ang ating mga isipan. Ibaling natin minamahal sa kayamanan ng sanlibutan ito. Nakatulad ng ginawa niyang pagtukso sa malapay noon, minamahal. Pinakita ng Diablo, minamahal yung mga magagandang gusali sa sanlibutan ito. Nagsabi, bibigay niya sa malapay noon. Mga malapay, tinukso ng Diablo. Tayo rin, minamahal, tutuksohin ng Diablo. Kaya sabi rito, mag-ingat daw po tayo. Baka mawalan tayo ng pananampalataya sa malapay noon, pamagitan ng hindi natin pagpapahalaga, minamahal. Praise God. Hindi natin pagpapahalaga, minamahal, sa ating mga panampalataya. Sa panoong paraan, minamahal, upang mapanatili natin ating pananampalataya, ang sabi ng Hebreo Kapitulo 10, talatang 25, kayo po, minamahal. Dito po sa Hebreo chapter 10 verse 25, na huwag natin pabayaan ang ating pagkakatipon, na gaya ng ugali ng iba, kundi mag-aralan sa isa't isa, at lalo na kung inyong namamalas na nalapit na ang araw. Amen. Amen. Praise God. God bless po. Pagkabasa po ng malang salita ng malapay noon. Huwag nating pababayaan ang ating pagkakatipon. Ito man, mga minamahal, hindi lamang yung hindi ka dumadalo. Dahil may mga Kristiyano, minamahal, dumadalo sa gawain ng malapay noon, may pakita lamang na siya'y dumalo. Yun ang sinasabi ng Biblia. Yun ang sinasabi ng malapay noon na ang bayang ito ay iginagalang ako ng kanilang mga labi, ngunit ang kanilang mga puso ay malayo sa akin. Amen. Naririto, at hindi ang layunin niya, minamahal, magpakita lamang na siya'y nakadalo. Amen. Narito, minamahal, sinasabayan niya yung mga nagpapatuto. Nagpapatuto din siya sa katabi niya. Dinidistract niya, minamahal, yung gawain na malapay noon. Yan yung sabi, huwag mong pababayaan ang pagkakatipon ng mga banal. Dahil sa pamagitan natin pagkakatipon, minamahal, sa pamagitan natin pakikinig ng salita ng Diyos, Roma 10:17, yan lalago ang ating pananampalataya. Amen. Kaya po, 10:17. Po sa Roma Kapitulo 10 talatang 17. Kaya nga ang pananampalataya ng gagaling sa pakikinig at ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Kristo. Amen. Amen. Praise God. Ganun po kahalaga, God bless po, pagkabasa po ng salita ng malapay noon. Ganun po kahalaga, minamahal, ang pagdalo sa gawain ng malapay noon. Hindi ka basta't pagpakita lamang. Pagkikinggan mo ang lahat ng bahagi, minamahal. Mula sa ating pag-aawitan, minamahal, kinakailan dyan ka, minamahal. Hanggang sa pakikinig ng buhay na patotoo. Huwag mong pagsasawaan, minamahal, ang pakikinig ng buhay na patotoo na may praise God, dahil minamahal, ang Diyos hindi nagsawa na magbigay ng biyaya sa iyo. Amen. Kumisan dumadating sa Kristiyano, ay alam ko ng patotoo niyan, tulog muna ako. Yung dati rin ang patotoo niya. Amen. Kaya yung babala sa atin, ito minamahal, nabasa natin, babala ito, minamahal. Dahil ang Diablo sa panahon ngayon, minaalam niya may kunti na lamang yung kanyang panahon. Kaya mainit siya, minamahal sa mga Kristiyano. Tandaan po natin na ang Diablo dumadalo rin sa gawain ng malapay noon. Hindi upang sumamba, kundi hanapin niya, minamahal, yung mga malalamig na Kristiyano. Amen. Nandito ang Diablo. Nakikinig siya, hindi siya nakikinig. Tinitingnan niya kung sino malalamig na Kristiyano. Kaya sabi ng Biblia, huwag niyong pababayaan ang pagkakatipon ng mga banal. Praise God. Manatili ka, minamahal, sa paglilingkod sa malapayan. Sabi nga po, minamahal. Praise God. Ang pananampalataya, minamahal, gaano ba kahalaga ang pananampalataya, minamahal? Gaano kahalaga ang pananampalataya? 11:6 ng Hebreo. Dito sa Hebreo chapter 11 verse 6, at kung walang pananampalataya ay hindi maaring maging kalugod-lugod sa Kanya, sapagkat ang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos, at siya ang tagapagbigay ganti sa mga sa Kanya'y nagsisihanap. Amen. Praise God. God bless po. Pagkabasa po naman salita ng malapay. Kita nyo, minamahal, ganun kahalagang pananampalataya. Ang lumalapit sa Diyos na walang pananampalataya, minamahal, walang kabuluhan yung kanyang paglapit sa malapay noon. Nalabasa po natin, minamahal, ang lumalapit sa Diyos, dapat sumampalatayang may Diyos, at siya tagapagbigay ganti sa kanya'y nagsisihanap. Amen. Praise God.
Habang minamahal, praise God, hinahanap mo ang mahal na Panginoon, praise God. Unti-unti nagkakaroon ka ng pananampalataya, minasamagitan, minamahal na pakikinig mo ng kanyang palasalita. Amen, praise God. Kung minsan nawawalay ang Kristiyano, minamahal, sabi nga, minamahal, ang ating pananampalataya, minamahal, ay magsipag-ingat ang lahat na matinubos ang mahal na Panginoon. Baka sakaling mayroon kayong puso na walang pananampalataya na siyang dahilan kung bakit nawawalay ang Kristiyano at nalalamig at siya'y nawawala sa presensya ng mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ating pinapainiso. Amen, praise God. Ang pananampalataya po, minamahal, praise God. Kumisan di natin namamalayan, nawawalay tayo sa mahal na Panginoon. Kumisan isang Kristiyano, minamahal, takbo ng takbo, kahabol sa kayamanan na sa libutang ito, minamahal. Yung kayamanan na inahabol niya, takbo rin ng takbo, lumalayo sa kanya, minamahal. Sa katatakbo ng Kristiyano ito, unti-unti, nawawalay na siya sa mahal na Panginoon. Nawawala na yung kanyang pananampalataya. Nakalimutan ng Kristiyanong ito, binamahal na sabi ng Biblia, unahin mo lamang ang kalooban ng Diyos at ang kanyang palatuntunan, lahat ng pangangailangan mo, idaragdag na mahal na Panginoon. Amen, praise. Hindi mo na kailangan tumakbo pa, minamahal. Hindi mo kailangan habulin pa yung kayamanan. Maglingkod ka na may katapatan sa mahal na Panginoon. Sundin mo ang lahat ng kanyang palatuntunan, isagawa mo ang kanyang kalooban. Pinangako ng Diyos, lahat na yung pangailangan, idaragdag na mahal na Panginoon. Amen, praise God. Naging bingi ba ang Diyos sa ating panalangin? Umigsib ang kamay ng Diyos upang hindi niya maabot ang ating pangailangan? Hindi liko ang Diyos upang hindi niya tuparin ang kanyang mga pangako. Amen, praise God. Nasa tao ang pagkukulang. Amen, praise God. Kailanman, sinabi ng mahal na Panginoon, hindi kita pababayaan. Hindi kita iwanan. Amen. Ang gawin mo lamang, makampanti ka, minamahal. Ang nagiging dahilan kung bakit may Kristiyano nawawalay sa mahal na Panginoon, may Kristiyano minamahal nawawalan pananampalataya dahil walang kakontentuhan. Yan ang number one, walang kabusugan. Amen. Mayroon na, gusto magkaroon pa. Hindi na kontento. Sabi ng Biblia, kung kayo kumakain na 3 beses, may damit ka na sinusuot, may pagkain ka sa harapan na yung pagkainan, makontento ka na. Amen. Praise God. Eh, sabi rito, minamahal, may Kristiyano ang kanilang naging wakas ay pagbagsak at kapahamakang espiritual. Amen, praise God. Kagaya ni Judas, nasa inner circle siya ng mahal na Panginoon. Kung sa minamahal sa pamahalaan, minamahal, cabinet secretary ka, executive secretary ka ng presidente. Amen, praise God. Ingat yaman pa si Judas, minamahal, ando sa kanya, minamahal yung mga abuloy. Kung sa paghahangad ni Judas, minamahal, napahamak siya. Spiritually, napahamak siya dahil pinagkanulo niya ang mahal na Panginoon. Hindi siya nakontento, minamahal, praise God, doon sa kanyang posisyon. Naghangad pa. Kaya yun, minamahal, napahamak, minamahal si Judas. Maging si Dimas. Si Dimas, mas pinili niyang bumalik sa sanlibutan, gawain. Praise God, napahamak din si Dimas, minamahal. Kaya ito, minamahal, sinasabi, minamahal na basa natin na mag-igat daw po tayo. Amen, praise God. Kaya sabi rito, minamahal, maging yung mga iglesyang patay. Yung iglesyang malalamig, minamahal. Yung iglesia, minamahal na Epeso. Mababasa nyo yan, minamahal sa Apokalipsis, minamahal talatang 2, kapitulo 1 hanggang 7. Kapitulo 2, talatang 1 hanggang 7. Huwag natin basahin yan. Basahin na lang sa iyong tahanan, minamahal. Maging yung iglesia na Sardes, andyan din po sa Apokalipsis yan. 3, talatang 1 hanggang 6. At yung iglesia ng Laodicea. Ito po yung malalamig na iglesia, minamahal. Amen. Ito yung hindi nagpahalaga sa sakripisyo ng mga Panginoon. Kaya sila napahamak po, minamahal. Praise God. Kaya sabi rito, minamahal, sila, mga Kristiyanong pinanganak na muli, ngunit malayo ang damdamin sa mahal na Panginoon. Amen. Nakaranas ng nakaranas sa panghina at panlalamig sa pananampalataya. Nagsimulang mainit sa paglilingkod, ngunit natapos sa paghihinang espiritual at minamahal mabungang paglilingkod. Palakpakan po natin ating pinapain Jesus. May mga Kristiyanong ganun, minamahal, nagsimulang mainit. And praise God. Ngunit minamahal, nung habang tumatagal, bumibilang ng taon, minamahal, nakalimutan na yung kabutihang ginawa ng mga Panginoon.
Amen, praise God. Marami sa atin, minamahal tayo lahat, minamahal nakaranas ng pag-ibig ng Diyos. Tayo lahat, minamahal, bago makakilala sa malapay noon, walang patutunguhan ng ating buhay. Punong-puno tayo ng problema. Punong-puno tayo ng karamdaman na walang kagalingan. Ngunit nung makilala natin ang malapay noon, minamahal yung problema nilutas, yung karamdaman gumaling, makalipas ang taon, minamahal, nakalimutan mo yung kabutihan ginawa sa iyo ng malapay noon. Amen, praise God. Kaya mag-ingat na po tayo, minamahal. Ay sabi rito, minamahal, lahat ng Kristiyano ay nanganganib sa ganitong kalagayan. Kaya ang banal na kasulatan ay may babala para sa lahat. Sa Biblia, mababasa natin dito, minamahal, yung warning upang hindi tayo, minamahal, tuluyang mawala sa malapay noon. Upang hindi tuluyang maagaw ng dyablo ang ating pananampalataya sa malapay noon. Anong unang warning, minamahal ng Biblia, mababasa po natin dito, minamahal, sa unang Juan, Kapitulo 2, talatang 15 hanggang 17. Dito po sa unang Juan, Kapitulo 2, talatang 15 hanggang 17. Huwag ninyong ibigin ang sanglibutan, ni ang mga bagay na nasa sanglibutan, kundi ang sino man ay umiibig sa sanglibutan ay wala sa kanya ang pag-ibig ng Ama. Sapagkat ang lahat na nangasa sanglibutan, ang masasamang pita ng laman at ang masamang pita ng mga mata at ang kapalaluan sa buhay ay hindi mula sa Ama kundi sa sanglibutan. 17. At ang sanglibutan ay lumilipas at ang masamang pita niyaon, dadabwat ang gumagawa ng kalooban ng Diyos ay nananahan magpakailanman. Amen. Amen. Praise God. Huwag mong ibigin ang sanlibutan. Ito ang unang-unang minamahal na paalaala ng malapay noon upang hindi tayo mawalay, minamahal, sa pagpalang kamay na malapay noon. Amen. Praise God. Upang hindi mawalay, minamahal, hindi maagaw ng kaaway yung ating pananampalataya. Ay sabi rito sa ating nabasa, minamahal, huwag niyong ibigin ang sanlibutan ni ang mga bagay na nasa sanlibutan. Kung ang sino man ay umiibig sa libutan, ay wala sa kanyang pag-ibig ng Ama. Amen. Sapagkat ang lahat na nangasa sa libutan, ang masamang pita ng laman. Sabi rito, minamahal, at ang masamang pita ng mga mata at ang kapalaluan sa buhay ay hindi mula sa Ama kundi sa sanlibutan. Palakpakan po natin ating pinapain ni Jesus. Doon tayo pinapaiwas na malapay noon. Amen. Huwag daw po nating ibigin, minamahal, yung nakikita natin dito sa libutan. Dahil lahat ng nakikita natin dito, magwawakas yan. Mawawala lahat yan, minamahal. Praise God. Ang sabi pa rito, minamahal, masamang pita ng laman, pagnanasa, minamahal. Masamang pita ng mga mata at kapalaluan. Ito, minamahal, yung kapalaluan, minamahal, yung pagmalaki ito. Praise God. Na tinuturing mo mas magaling ka pa, minamahal, doon sa nakikita mong kapatid mo na ginagamit na malapay noon. Praise God. Eh sabi rito, mag-ingat daw po tayo, minamahal. Praise God. Bakit po minamahal, sabi rito, dapat na iniiwas tayo, minamahal, sa sanlibutan. Praise God. Basahin po natin, minamahal, ang dahilan. Santiago 4, talatang 4. Ito ang dahilan kung bakit pinapaiwas tayo, minamahal, ibigin natin ang sanlibutan. Amen. Dito po sa Santiago, chapter 4, verse 4. Kayong mga lulunya, hindi baga ninyo nalalaman ang pakikipagkaibigan sa sanlibutan ay pakikipag-away sa Diyos? Sino mga mag-ibig na maging kaibigan ng sanlibutan ay nagiging kaaway ng Diyos. Amen. Amen. Palakpakan po natin Pelapan Jesus. God bless po pagkabasa po ng mga salita ng malapay no. Sino mang mag-ibig kaibigan ng sanlibutan, magiging kaaway ng Diyos. Yung anong warning. Bakit? Dahil sa libutang ito, pinamumugaran ito ng kaaway ng malapay noon. Pinamumugaran ito ni Satanas. Amen. Lahat minamahal nandito, katulad ng panahon ng Sodom at Gomora. Praise God. Dahil Sodom at Gomora, pinananahanan ni Satanas, minamahal. Praise God. Kaya sinupok ito ng malapay ng pamagitan ng apoy, asupret apoy mula sa langit, minamahal. Ganoon din ang gagawin niya rito sa sanlibutan, minamahal. Susunugin niya ito. Ang sabi ng Biblia, walang bato na nakatayo sa kanyang kapwa bato na hindi ibabagsak ng ating Pelapan Jesus. Amen. Praise God.
Walang matitira po dito. Kaya sabi, pinapaiwas tayo ng malapay noon, huwag mong iibigin yung sanlibutan. Amen, praise God. Ano yung sinasabi? Yung mga bagay-bagay dito sa sanlibutan. Dahil tayo po ay nasa sanlibutan pa, minamahal, at yung huwag natin ibigin, yung nakikita natin, minamahal, praise God, na lulong sa layaw na laman, minamahal, yung gumagawa na hindi kalooban ng malapay noon, yun ang huwag natin kakaibiganin. Amen, praise God. Praise God. Kaya sabi rito, minamahal, ano pa ba minamahal ang bagay na nasa libutan? Minamahal, na pinapaiwas sa atin, na sinasabi, huwag natin ibigin. Minamahal, na ito'y bilang babala sa mga Kristiyano upang ang kanyang pananampalataya hindi mawalay sa malapay noon. Basahin po natin ang Galacia 5:19 hanggang 21. Ito po sa Galacia, Kapitulo 5, talatang na 19 hanggang 21. At hayag ang mga gawa ng laman, sa makatuwid ay ang mga ito: pakikiapid, karumihan, kalibugan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pagkukulam, mga pagtataniman, mga pagtatalo, mga paninibugho, mga pagkakaalitan, mga pagkakampi-kampi, mga pagkakabahabahagi, mga hidwaang pananampalataya. 21, mga panaghilian, mga paglalasing, mga kalayawan, at ang mga katulad nito. Tungkol sa mga bagay nito ay aking pinapaunang ipaalaala sa inyo, tulad sa aking pagpapaalaala ng una sa inyo, na ang mga nagsisigawan ng gayong mga bagay ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos. Amen. Amen. Praise God. God bless po. Pagkabasa po naman salita ng malapay. Kita yun, minamahal. Kapag pala nahawa tayo sa gawang sanlibutan, wala nang pag-asa magmana tayo, binaman ng kaharian ng malapay noon. Goodbye na kaligtasan. Amen. Goodbye na buhay na walang hanggan. Praise God. Dahil minamahal, alam po nyo, minamahal panghihina, minamahal pananampalataya, hindi agad-agad yan na napapansin ng isang Kristiyano. Hindi agad-agad yan, minamahal na makikita sa kanyang kaadyuhan. Nagsisimula ang panghihina, minamahal panglulupay-pay sa paglilingkod sa malapay noon, panghihina ang kanyang pananampalataya, nagmumula yan sa puso. Amen. Nagmumula yan sa puso, minamahal. Hindi natin namamalayan, unti-unti na pala tayo lumalayo sa presensya ng malapay noon. Katulad ni Solomon, minamahal. Napakaraming pagpapala ang pinanggap niya mula sa malapay noon. Iginanti ni Solomon, siya nawalay, minamahal sa malapay noon. Praise God. Ang sabi ng banal na kasulatan, minamahal, wala na minamahal, praise God, mayaman, minamahal na katulad ni Solomon, minamahal. Ngunit minamahal, siya tumalikod dahil nadaya po siya ng kanyang puso. Yan, nagalit ang mahalapain nung kay Solomon, minamahal. Unang Hari 11, talatang 1 hanggang 11. Dito po sa 1 King chapter 11 verse 1 up to 11, ang Haring Salomon nga ay sumisinta sa maraming babaeng taga-ibang lupa, na pati sa anak ni Paraon, mga babaeng Moabita, Amonita at Edomia, Sidonia at Heltia. Sa mga bansa na sinasabi ng Panginoon sa mga anak ni Israel, kayo huwag makikihalo sa kanila, o sila ay makikihalo sa inyo, sapagkat walang pagsalang kanilang ililigaw ang iyong puso sa pagsunod sa kanilang mga Diyos. Nasabid si Salomon sa mga ito sa mga pagsinta, at siya nagkaroon ng 700 asawa na mga prinsesa at 300 babae, at iniligaw ang kanyang mga asawa ang kanyang puso. Sapagkat nangyari nang si Salomon ay matanda na, iniligaw ng kanyang mga asawa ang kanyang puso sa ibang mga Diyos, at ang kanyang puso ay hindi naging sakdal sa Panginoon niyang Diyos, na gaya ng puso ni David na kanyang ama. Sapagkat si Salomon ay sumunod kay Astaroth, diyosa ng mga Sidonyo, at kay Milcom na karumal-dumal ng mga Amonita. At gumawa si Salomon ng masama sa paningin ng Panginoon, at hindi sumunod sa nalubos sa Panginoon, na gaya ng ginawa ni David ng kanyang ama. Na magkagayi ipinagtayo ni Salomon ng mataas na dako si Chemos na karumal-dumal ng Moab, sa bundok na sa tapat ng Jerusalem, at si Molok na kasuklam-suklam na mga anak ni Amon. At gayon ang ginawa niya sa lahat niyang asawang mga taga-ibang lupa,
nagsunog ng mga kamangyan at naghain ng kanilang mga Diyos. At ang Panginoon ay nagalit kay Solomon dahil sa kanyang puso ay humiwalay sa Panginoon, sa Diyos ng Israel, na napakita sa kanyang makalawa. At siya ay nag-utos sa kanya tungkol sa bagay na ito, na siya ay huwag sumunod sa ibang mga Diyos. Ngunit hindi niya iningatan ang inuutos ng Panginoon. Kaya sinabi ng Panginoon kay Solomon, yamang ito'y nagawa mo at hindi mo iningatan ang aking tipan at aking mga palatuntunan na aking inuutos sa iyo, ay walang pagsalang aking aagawin ang kaharian sa iyo at aking ibibigay sa iyong lingkod. Amen. Amen. Palakpakan po natin ating Panginoon. God bless po pagkabasa po ng balang salita ng Panginoon. Kita niyo, minamahal, nagmula sa puso ang pagkawalay ni Solomon sa presensya ng ating Panginoon Jesus. Praise God. Nakalimutan niya, minamahal, praise God, ang mahal na Panginoon. Nagkaroon siya ng 1,000 asawa. Amen, praise God. Kita niyo yung minamahal? Sa kabila, minamahal, praise God. Bakit minamahal, praise God? Kaya minamahal ang sabi ng Biblia. Ang puso ang pinakamandaraya bahagi ng katawan ng tao. Sa puso nang gagaling ang masasamang akala. Sa puso nang gagaling ang galit. Kaya sabi rito, mag-ingat daw po tayo, minamahal. Huwag nating gagayahin si Solomon. Praise God. Dahil minamahal, nadaya siya ng kanyang puso. Praise God. Ganon din sa mga Kristiyano, minamahal, praise God. Minsan di natin namamalaya, nakala natin, naglilingkod pa tayo sa mahal na Panginoon, dinadaya na pala tayo ng ating mga puso. Lumalayo na pala tayo sa presensya ng ating Panginoon Jesus. Kaya sabi rito, minamahal, ang pagtalikod ay hindi karakadakan nakikita sa labas, kundi sa loob, walang ganang, sa magitan ng walang ganang makinig. Minamahal, walang interes sa gawain. Praise God. Wala nang ganang makinig ng salita ng Diyos, minamahal. Wala nang interes, minamahal, sa gawain. Bali, wala na sa kanyang gawain na malapay noon. Amen, praise God. Araw ng gawain, minamahal, praise God. Andiyan, pag-ala-agala lang muna. Nakalimutan na yung gawain ng malapay noon. Praise God. May tungkulin sa malapay noon, praise God. Hindi mo nagagampanan, pag-ala-agala muna. Dahil unti-unti, lumalayo na siya sa presensya ng malapay noon. Praise God. Kaya minamahal, napakalaga po, minamahal, praise God. Yung babalang ito na malapay noon, na baka mawalan tayo ng pananampalataya, minamahal pamagitan, minamahal ng pagdaya ng ating mga puso. Kaya mag-ingat daw po tayo, minamahal. Anong gagawin, minamahal, praise God? Ang sabi rito, minamahal, ang panlabas na ebidensya o sa resulta ng pagtalikod, minamahal, ang sabi, minamahal, paano ka po, minamahal, makapanumbalik muli sa malapay noon? Praise God. 2 Pedro 2:20 hanggang 22. Ito, minamahal, ebidensya na ikaw ay malayo na sa malapay noon. Bumabalik ka na muli sa mga kasalanan. Basahin po natin. Dito po sa 2 Pedro Kapitulo 2, talatang 20 hanggang 22. Sapagkat kung pagkatapos na sila'y makatakas sa mga pagkahawa sa sanglibutan, sa pamamagitan ng pagkakilala sa Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo ay muling mahalibuluhan at madaig niyaon, ay lalong sumasama ang huling kalagayan nila kaysa ng una. Sapagkat magaling pa sa kanila ang hindi nakakilala sa daan ng katwiran kaysa pagkatapos na makakilala, ito ay tumalikod sa banal na utos na ibinigay sa kanila. 22. Nangyari sa kanila ang ayon sa kawikaang tunay na nagbabalik na muli ang aso sa kanyang sariling suka at sa paglubalob sa pusali ng babaeng baboy na nahugasan. Amen. Amen. Palakpakan po natin. Ating pinapayos. God bless po. Pagkabasa po ng salita ng malapay noon. Yan po yung minamahal, yung panlabas na ebidensya, minamahal. Praise God. Kanina na panloob na ebidensya, yung puso natin unti-unti lumalayo. Dinadaya tayo natin mga puso. Unti-unti lumalayo. Sa presensya ng malapay noon. Hindi natin namamansin yan kung minsan, minamahal, ang panlabas, minamahal na ebidensya na ikaw ay malayo na sa malapay noon, yung pagbalik mo sa mga kasalanan. Na pinagsisihan mo na, minamahal, binabalikan mong muli, yung minamahal ang ebidensya, minamahal na ikaw, ang isang Kristiyano, minamahal, ay nawalay na sa presensya ng ating Panginoon Jesus. Ano magiging wakas, minamahal?
mga Kristiyanong nawalay sa malapay noon. Ano magiging wakas, minamahal, ng mga Kristiyanong nagpabaya, minamahal, ng kanilang pananampalataya? Ano magiging wakas nito? Exodo 32, talatang 33. Dito po sa Exodo, chapter 32, verse 33. At sinabi ng Panginoon kay Moises, ang magkasala laban sa akin ay siya kung aalisin sa aking aklat. Amen. Amen. Praise God. God bless po. Pagkabasa po ng mga salita ng malapay. Yun ang magiging wakas, minamalamat tumalikod sa malapay noon. Aalisin yung pangalan sa aklat ng buhay. Ang sabi ng Biblia, kung sino man hindi nasumpungan, nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay, walang puwang sa langit sa piling na mahal na Panginoon. Yun ang magiging wakas, minamahal ang mga nagpabaya, minamahal ng kanilang pananampalataya, tumalikod sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Sa mga, sabi naman dito, sa mga ibig manumbalik, minamahal. Ay hindi pa huli, habang hindi pa bumabalik ang mahal na Panginoon. May pag-asa pa, minamahal. Sa mga ibig manumbalik mula sa kanilang pagtalikod, ano po ang gagawin ng mahal na Panginoon? Hosea 14, talatang 4. Ito po sa Hosea, Kapitulo 14, talatang 4. Aking gagamutin ang kanilang pagtalikod, aking silang iibiging may kalayaan, sapagkat aking galit ay humiwalay sa kanila. Amen. Sa kanila. Amen. Aking gagamutin ang kanilang pagtalikod. Praise God. Gagamutin naman na Panginoon, minamahal. Katulad ng isang minamahal, katulad ng prodigal son. Minamahal, matagal na nawalay sa kanyang mga ama. Ganon din tayo, minamahal, nung manumbalik yung prodigal son, malayo pa, tanaw na ng kanyang ama. Tuwa yung kanyang ama. Inutusan yung kanyang mga alipin na maghanda, pagkatay ng mga hayop upang ipaghanda nila dahil yung anak niyang ito ay patay na. Dahil matagal niyang hindi nakita, minamahal, at nakita niya manumbalik, minamahal. Ganon din tayo sa mahal na Panginoon. Praise God. Nagkasala ka, minamahal, hanggat hindi pa bumabalik ang malapay, may pag-asa ka pang minamahal maligtas. Manumbalik ka sa malapay noon. Pagsisihan mo ang lahat ng nagawa mong kasalanan. Sabi ng Biblia, minamahal, praise God. Ang sabi natin nabasa, kakalimutan ng Diyos ang iyong kasamaan. Gagamutin niya ang lahat ng iyong pagsalangsang. Palakpakan po natin ating pinapay ni Jesus. Amen, praise God. Huling talata, anong gagawin ng malapay noon? Minamahal. Anong sabi rito? Sa mga tumalikod, ano po yung ating gagawin? Sa manlalabig, minamahal, anong gagawin, minamahal? Upang makapanumbalik, magkaroon, minamahal, ng pag-asa, makapasok muli sa kaharian ng malapay noon. Huling talata, Apokalipsis 2, talatang 2 hanggang 5. Dito po sa Revelation, chapter 2, verse 2 up to 5. Nalalaman ko ang iyong magawa at ang iyong pagpapagal at pagtitiis at hindi mo matiis ang masamang tao at sinubok mo ang mga nagpapanggap na apostol at sila'y hindi gayon at nasumpungan mo silang pawang bulaan at may pagtitiis ka at nagbata ka ng dahil sa aking pangalan at hindi ka napagod. Ngunit mayroon akong laban sa iyo na yung iniwan ang iyong unang pag-ibig. Kaya't alalahanin mo kung saan ka nahulog at magsisi ka at gawin mo ang iyong mga unang gawa. At kung hindi paririyan ako sa iyo, at aalisin ko ang iyong kandelero sa kanyang kinalalagyan, maliban na magsisi ka. Amen. Amen. Palakpakan po natin ating pinapay ni Jesus. Amen, praise God. Ito po, minamahal yung gagawin, minamahal. Na mga nagtumalikod, ibig manumbalik, minamahal sa ating pinapay ni Jesus. Amen, praise God. Upang magkaroon tayo, minamahal, praise God, ng puwang muli sa puso ng malapay noon. Balikan natin yung ating mga unang pag-ibig sa malapay noon. Ano ba yung unang pag-ibig natin sa malapay noon? Praise God. Noong una kang nakakilala sa malapay, wala kang kapaguran. Praise God, sa paglilingkod sa malapay noon. Praise God. Katatapos pa lamang ng Miyerkules, gusto mo, bukas, Biyernes na. Praise God. Hindi ka nakukontento, kulang na kulang ang oras, minamahal. Gusto mo maghapog ka na sa bahay-sambahan. O ito, bumilang ka na ng taon. Bumilang ka na minamahal ng buwan. Praise God.
kaunting ulan ay hindi kalooban, hindi muna ako dadalo. Praise God. Unti-unti, inilalayo mo na, minamahal yung sarili mo sa Panginoon. Inilalayo mo na, minamahal sa presensya ng Panginoon. Praise God. Kaya sabi ng banal na kasulatan, minamahal, ibig mo manumbalik, balikan mo yung unang pag-ibig mo sa Panginoon. Amen. Praise God. Kung una makakilala ka sa Panginoon, di mo alintan ng pagod. Kahit wala kang pamasahin, naglalakad ka, makarating ka lamang sa gawain ng Panginoon. Ngunit minamahal, tumagal ka, bumilang ka ng buwan, bumilang ka ng taon, minamahal, napakarami mo ng dahilan, minamahal, ayaw mo na magtuloy-tuloy na paglilikod sa Panginoon, kaunting depresya lang, ayaw mo nang dumalo. Praise God. Ngunit nung araw, sabi nga, harangan ka ba ng sibat ng mga hindi mananampalataya, tuloy-tuloy ka pa rin naglilingkod sa Panginoon. Praise God. May mga patutuong ganyan, minamahal, sinasarahan yung pinto ng kanilang mahal sa buhay. Sindihat lang yan, minamahal, upang hindi sila magpatuloy sa pagdalo sa Panginoon. At anong naging bunga? Ngayon, inaani yung pagpapala na nagbubula sa ating Panginoon. So, palakpakan po natin ating Panginoon. At dyan po nagtapos, minamahal. God bless po, beloved Bible readers. At tayo umawit, minamahal, nawa, minamahal sa ating napag-aralan, minamahal, panghawakan natin ito, yung babala ng mahal Panginoon, minamahal. Praise God. Nawag natin, minamahal, kaliligtaan yung ating pananampalataya, minamahal, yung ating puso, lagi natin sa atin ito, minamahal, ang puso, ang pinakamantarayang bahagi ng tao. Amen. Praise God. Awitin natin, minamahal, paulit-ulit man. Paulit-ulit man natin nasasaktan ng kalooban ng Panginoon. Praise God. Kapag ganun balik ka sa paulit-ulit din, minamahal, na tayo iniibig, minamahal, pinapatawad natin Panginoon. Amen. Praise God.